Samantala, napadpad daw sa Fuga Island sa Apari, Cagayan ang dalawang mangingisdang naiulat na nawawala nitong weekend. Patuloy namang nakararanas ng masamang panahon ang ilang lugar sa Northern Luzon, habang muli namang tumambad ang basura sa Manila Bay, dala ng malakas na alon. Live mula sa Ilocos Norte, may report si Claire Delfin. Claire? Jessica, bago pa dumilim kanina ay hininto na muna ang search and rescue operations para sa dalawang mangingisda. Buong araw ding dama sa maraming lugar dito sa Ilocos Norte ang malakas na hangin at pabugso-bugsong buhos ng malakas na ulan. Kabilang na nga dyan itong bayan ng Pasukin kung nasaan ako ngayon. Dito sa Pagudpud, Ilocos Norte, nakilala ko si Aling Rosario, ang ina ni Ralph Aldrin Delgado, isa sa dalawang mangingisdang napaulat na nawawala simula pa kahapon. Alas 9 ng umaga kahapon nang mag-text daw si Ralph na nasira ang makina ng bangkang ginamit nila ng kanyang biyenang si Marcelo Herbacio Jr. Tinangay raw sila palayo ng malalaking alon. Kanina tila nabunutan na ng tinig si Aling Rosario nang makatanggap daw ng tawag mula kay Ralph na nagsabing nasa Fuga Island sila sa Apari, Cagayan. Nakausap na namin yung anak ko kanina. Oo, so rinig mo yung boses? Narinig ko na po yung talagang siya na po yung confirm na nariliban na po. Bagaman ligtas na ang dalawang mangingisda, patuloy pa rin daw ang search and rescue operation. We have established na yung communication, believe na sila yon. Pero until na hindi namin sila nakikita personally, we cannot stop the operation. Naka-standby na itong mga rubber boat para sa search and rescue operation. Ang problema, hindi ito basta-basta makapalaot sa ngayon. Kalmado man ang dagat dito sa Pagudpud, iba naman daw ang sitwasyon doon sa may Fuga Island, kung saan gabundok daw ang taas ng mga alon doon. Sa bayan naman ng Pasukin, ramdam pa rin ang masamang panahon. Malakas ang hangin at makulimlim na langit. Ang mga kubong ito tuluyan ng nawasak. Ilang poste naman ng kuryente ang pinangangambahang matumba. Halos zero visibility na ang daan dahil sa pagbuhos ng ulan. Ayon sa Pag-asa, dulot daw ito ng hanging habagat. Samantala, dahil din sa hanging habagat, nagkaroon ng malalaking alon sa Manila Bay. Ang epekto, ang pagkakaanod ng sandamakmak na basura sa may baywalk. Ito ang tumambad sa ilang namamasyal ngayong araw ng piyesta opisyal. Nagulat po kami kasi napakadami na po palang basura dito po sa Manila Bay. And hindi po namin ine-expect na ganito na po yung itsura. Hindi po tulad dati na napakalinis pa po ng dagat. Perwisyo man sa ilan, pagkakataon naman ito para sa iba para kumita ng pera. Kuya, gaano katagal na kayo nanguha ng basura dito? Mag-iisang buwan pa ako. Tapos ano yung nakukuha nyo rito mga basura? Ito lang po, mga sibak, mga cups, at saka halo-halo na yan, mga lata. Binibenta po sa Santa Cruz. Kung nakakuha po ako may mga 150, 180. Patuloy naman ang paghahakot ng basura ng mga tauhan ng MMDA. Pag malikot ang tubig, kaya napupunta dito. O minsan isang araw, umabot na 100 na truck, dump truck. Jessica, ito bumuhos na naman ulit itong malakas na ulan ngayon dito sa Pasukin. Naka-alerto na rin ang mga residenteng nakatira sa dalampasigan dito sa Pasukin dahil sa posibleng storm surge. Gayun din yung mga taong nakatira din sa dalampasigan naman ng katabing bayan nitong Burgos. Diyan actually sa Burgos nanggaling yung dalawang mangingisda, Jessica. Okay, kasi nga Claire, ang sabi ng Weather Central at I think even Pag-asa, nag-U-turn itong si Igme, babalik sa Philippine Area of Responsibility at baka epekto yan ng kanyang pag-U-turn. Yes, oo nga, Jessica. Kadalasang nararamdaman daw yung ganitong mga malakas na pag-uulan
dito sa bahaging ito ng Ilocos Norte, gayon din itong malakas na hangin. Since yesterday, Jessica, ganito na rin yung sitwasyon dito sa Ilocos Norte, no? Particular itong Pasukin at yung katabing bayan nitong Burgos. Jessica? Okay, alam ko dulon-dulo kasi yan ng Luzon yung pag tinignan mo sa mapa, yan yung medyo nakaharap sa dagat. So, ingat kayo dyan. Maraming salamat sa iyo, Claire Delfin.